Kung sundalo na si Private First Class Raymond Canlog sa halos buong mundo dahil sa kadahilan ng umatras siya sa kanilang magiging kasalsana ng kanyang dating nobya. Subalit matapos siyang mapahiya at layitin ng napakaraming tao dahil sa kanyang personal na desisyon, ay pinatunayan pa rin niya na karapat-dapat siya sa kanyang posisyon at pinatunayan niya sa buong mundo na ang mga sundalo kagaya niya ay hindi dapat tawaging duwag. Ito ay dahil sa siya ang naging dahilan para makaligtas ang kanyang mga kasamahan sa walang dudang kamatayan sa kamay ng mga rebelde noon sa Maguindanao. Pero bago pala natin simulan ng kwento sa likod ng pakikipagsapalaran ni Private First Class Raymond Canlog at kung paano niya niligtas ang kanyang mga kasama sa bakbakan, ay kung ngayon pa lang kayo napadpad sa channel na ito at mahilig kayo sa mga gantong usapin, ay inaanyayahan ko po kayo na pindutin ang subscribe button at pakihit nyo na din yung bell icon nang sa ganun ay isa rin kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. Kaya't simulan na natin. Marahil ay isa kayo sa mga milyon-milyong mga tao na nakapanood sa isang sumbong noon sa programa ni Idol Raffy Tulfo patungkol sa isang sundalo na umatras sa kanilang kasalsanan ng kanyang magiging asawa. At ito nga si Private First Class Raymond Canlog. Ayon sa kwento ng kanyang nobya noon, ay kaya daw umatras sa kasal si PF si Canlog ay dahil sa kanyang mga magulang na pumipigil sa kanila. At anuman daw umano ang sabihin ng kanyang ina ay sinusunod naman ng lalaki. In short ay lumalabas siyang mama's boy. At matapos ngang maikwento ng babae kay Sir Raffy Tulfo ang mga nangyari, ay dito naglabas si Sir Raffy Tulfo ng mga salita na para sa akin ay medyo below the belt. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na, nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo dahil duwag ka. Well, kahit sino naman sigurong tao ay malamang na masasaktan din sa mga salitang ito. At malamang mas masakit ito para sa isang sundalo kagaya ni PFC Canlog. Bagay na parang napakalaking sampal at kahiyan ito para sa kanya. Lalo na't napanood pa ng milyon-milyong mga tao. Well, linawin ko lang hindi pa ako basher ni Sir Raffy Tulfo. Sa katunayan nga ay idol na idol ko siya dahil sa sobrang dami ng tao ang kanyang natulungan at tinutulungan. Sino ba naman ako para hindi humangas sa kanya? Kailangan ko lang kasi siyang banggitin para mabuo ang kwento natin ngayon. Matapos itong mapanood ng napakaraming tao, ay sobrang dami din ang nagalit kay PFC Canlog. Maraming sumang-ayon kay Sir Raffy Tulfo dahil sa ginawa ng lalaki. Pero syempre meron ding mga tao ang sumuporta sa sundalo at meron ding nagalit kay Sir Raffy. Depensa nila ay hindi dapat sinabi ni Sir Raffy Tulfo ang mga bagay na iyon. Hindi dapat umunong tawaging duwag ang isang sundalo dahil sa sakripisyo na ginagawa nila para sa bansang Pilipinas. Lalo na kung ang ginawa niya ay personal na desisyon niya. Ganito rin ang depensa ni Scout Ranger Colonel Harold Cabunok. Ayon sa kanya ay hindi siya sang-ayon sa mga sinabi ni Sir Raffy Tulfo. Hindi siguro natin tawaging duwag ating mga sundalo na nasa serbisyo. Bigyan nating respeto being nasa sila na nasa active service, naninilbihan sila sa ating bayan. Huwag po nating tawagin na duwag sila. Ang masabi ko, hindi rin ako agree na masabihan na duwag ang sundalo dahil sa lapses nito sa kanyang personal decision. Kagaya nga sa nangyari na hindi na itinuloy ang kanyang kasal dahil sa kanyang mga personal na rason. Iba kasi yung professional na dealings ng sundalo, yung kanyang ginagampanan ng mga tungkulin, na doon natin makita na ang kanilang selfless service at inang bayan, hindi po duwag ang tawag doon. Yun po ay pagpapakita ng katapangan na actually sa sinumpaan naming tungkulin, handa kaming ibuwis ang aming buhay para sa inang bayan. Ako ay sundalong Pilipino. Meron kaming oath of a Filipino soldier. Kami lang yung lingkod bayan na required to raise our hand at panindigan namin na kami ay magbuwis ng buhay para sa aming bayan. So kapag kami, mga sundalo, lalo na yung andyan sa field na assign kami, hindi kami mamimili ng assignment. Andyan kami, hindi kami magrereklamo. Alam namin kalahati ng aming paa ay nasa hukay, libingan. Tuloy-tuloy pa rin kami. Diyan pa lang, katapangan na yun
At ilang linggo nga ang nakalipas matapos mag-trending si PFC Raymond Canlog. July 30, 2020 ay nabalitaan na lamang na siya pala ay pumanaw na. Ayon kay Major Arvin Encinas, tagapagsalita ng Armed Forces Western Mindanao Command, nagsasagawa ng focus military operation ang mga miyembro ng 57th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Penditen Dato sa Libo sa Maguindanao. Nang makasagupan ng mga ito ang grupo ni Commander Cariala ng BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Maliban kay Private First Class Raymond Canlog, kabilang din sa nasawi ang isa pang sundalo na si Private First Class Jovit Sarno. Ayon sa kwento ng isa sa mga naging body ni PFC Canlog na kasama din sa bakbakan, ay mga alas 10 ng gabi, July 29, 2020 nila sinimula ng kanilang misyon. Bandang 4:30 naman daw ng madaling araw noong makasagupan nila ang mga miyembro ng BIFF. Sandali naman silang nakipagpalitan ng putok pero habang lumiliwanag na daw ang buong paligid ay parami din ang parami ang dumarating ng miyembro ng kanilang kalaban hanggang sa dumating yung punto na napalibutan na sila. Kaya naman agad na nagdesisyon ng kanilang platoon leader na umatras na muna kasi delikado na. At dito na nga magsisimula ang kabayanihan ni PFC Raymond Canlog. Noong magdesisyon daw ang kanilang platoon leader ay agad na nagsalita si PFC Canlog at sinabi nga may iwan muna siya para i-cover ng putok ang grupo. Alam kasi niya na kapag magsasabay-sabay sila na umalis ay malamang na baka mamatay silang lahat dahil walang mag-cover ng putok sa kanila. Noong patras na daw ang buong platoon ay patuloy pa rin na nakikipagpalitan ng putok si Sergeant Canlog sa mga papasugod na kalaban. Pero sa kasamang palad ay tinamaan siya ng M23 grenade launcher. Pero buti na lang at naging okay pa naman daw siya noon. Tinawag siya ng isa niyang kasama at tinanong kung okay lang siya. Agad naman daw siyang sumenyas na okay lang siya at sabay ngumiti pa nga daw ito. Pero sadya nga sigurong hanggang doon na lang siya kasi sa pangalawang pagkakataon ay tinamaan ulit siya ng bala. At noong tinawag ulit siya ng kanyang kasama ay dito hindi na siya umimig at waring wala na siyang buhay. Pero nang dahil sa ginawa niya ay ligtas na nakaalis ang grupo at nakapunta sa mas ligtas na lugar. Ang bali ang nag-move kami gabi. Siguro mga alas 10 ng gabi yun. Alas 10 ng gabi naglakad kami hanggang maging alas 4:30. Doon, pagsapit ng alas 4:30, doon na kami nakabangga ng kalaban. So ongoing na firefight. Sa sobrang kasi marami kasing ano doon kakahuyan din bahay. Maraming pwedeng pagtaguan talaga yung kalaban. So habang tumatagal yung laban, hanggang pasikat na yung araw, doon na kami pinaikutan ng kalaban. So nag-decide yung officer namin na mag-retrograde na o mag-backtrack na. So ako yung last man kasi na umatras. So sabi ko kay Late Canlog, Sergeant, withdraw ka na doon. Ako yung last man. Pero sinabi niya, hindi. Mauna ka na doon. Mauna na kayo. Kasi pag sabay-sabay tayong matras, mauubos tayo. Ika-cover fire kung muna kayo. So matras ako. Naghanap ako ng posisyon para ma-cover fire siya. Pero bago noon, pagdating ko sa posisyon ko, tiningnan ko siya. Tinamaan siya ng M23, grenade launcher. Tuminapon siya. Pero tinawag ko siya. Sergeant Canlog, okay ka lang ba? So suminya siya ngayon. Thumbs up. So ibig sabihin nun, okay siya. Napangiti pa nga siya eh. Pero nung nagka-cover fire na ako, tinawag ko siya ulit. Sergeant, withdraw na. Yun yung time na hindi na siya umimik. Tinawag ko pa siya ulit ng pangatlong beses. Hindi na talaga, wala nang Late Canlog na nagsalita. So yung time na pala yun na yung time na tinamaan na siya. O sabihin natin, sa ginawa ni Late Canlog, napahanga kami lahat. Sa tapang niya, sa dedikasyon, lakas ng loob, para harapin yung kalaban. Pero ganun pa man, hinusgahan pa rin siya ng mga tao. Ano sa tingin niyo mga kaibigan?
Duwag nga bang maituturing ang mga sundalo na gaya ni Private First Class Raymond Canlog? Well, sabi ko nga kanina, hindi po ako basher sa Raffy Tulfo, pero sa sarili ko pong opinyon ay nasobrahan yata niya ang kanyang pananalita. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo? Komento po kayo sa baba ng video ito at susubukan ko pong basahin ang lahat ng yan. At siguro ay dito na matatapos ang kwento natin ngayong araw.